Init na balita ngayong tanghali. House Quadruple Committee iginiit na hindi pamumulitika ang progress report sa pagdinig kaugnay sa extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Pamamaril sa election officer sa Sulu, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. COMELEC may lead na sa posibleng nasa likod ng bigong ambush. 2025 proposed national budget patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkakaroon ng re-enacted budget hindi pa natatalakay ng Pangulo ayon sa Presidential Communications Office. Ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kahapon pa naghihintay ng masasakyang bus. Mga biyahe papuntang Bicol Region fully booked na hanggang December 31. Philippine Army nanindigan na walang gagawing holiday season ceasefire sa pagitan ng New People's Army. At Philippine National Police mahigpit na binabantayan ang bentahan ng paputok sa Divisoria. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 23, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ng House Quadruple Committee o QUADCOM na hindi politically motivated ang inilabas nitong progress report matapos ang 13 pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at Philippine offshore gaming operators o POGOs. Ginawa ang pagtatanggol matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas at tapat na investigasyon sa 4 House panels. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Gaya ng mga naunang pahayag, hindi pamumulitika ang dahilan ng paglalabas ng progress report ng House Quadruple Committee o QUADCOM. Sa ulat ng 4 House panels, kabilang sa rekomendasyon nito ang pagsasampa na ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Gayun din ang ibayo pang investigasyon sa mga personalidad na iniuugnay naman sa illegal drug trade at Philippine offshore gaming operators o POGOs. There's no politically motivated information that we shared. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa mga bibig ng mga testigo eh. Nakita ng publiko ano yung nangyayari sa hearing. And this is being watched. I'm sure they also watched this. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. Diba? Kaya kami talagang ano tayo rito, no? We only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Ginawa nito ang depensa matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas sa tapat na investigasyon sa 4 House panels. Kabilang ang kongresista sa nais mapaimbestigahan dahil sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng illegal drug trade. Ayon kay Congressman Duterte, hindi dapat magpa-distract sa politically motivated accusations o hindi mapagkakatiwala ang testimonya dahil deserve ng bansa ang katotohanan at commitment sa paglaban kontra illegal na droga. Sa punto na dapat hindi hearsay at credible yung mga witnesses, I agree. And we all agree in the Quad that that should be the case, no? That is why we recommended for further investigation. Diba? We're not saying a person is guilty right away, no? Kasi nga lumabas lamang ito sa committee hearing and we cannot not write this in the committee report and ignore the information. That's why we said we are recommending further investigation. Samantala para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, importanteng aksyon ang rekomendasyon ng QUADCOM para sa mga matagal nang nanghihingi ng katarungan, partikular na ang para sa mga biktima ng EJK sa anti-drug war. This is long overdue. No? Isa itong mahalagang hakbang patungo dun sa matagal ng panawagan ni Aquino Santos
ng kanilang pamilya at ng libo-libong naging biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. So this is long overdue. This is serving yung call para sa katarungan ng ating mga kababayan na nakaranas ng pang-aabuso, ng pagpatay ng panahon ng tokhang sa ilalim ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ng kongresista, complementary ang partial findings at recommendations ng Quadcom sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero giit naman ni Representative Barbers, hindi concern ng Quadcom ang pagpapalakas ng kaso sa ICC laban sa Duterte's drug war. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Padulyon na tinanggihan ng Pasig Court ang petisyon ng kampo ni dismissed Mayor Alice Guo na makapagpiansa. Si Guo ay kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail Female Dormitory dahil sa kasong qualified trafficking. Ang kaso ay may kaugnayan sa isinagawang raid sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban noong Hunyo, kung saan mahigit 800 Pilipino at banyaga ang nailigtas. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang ulat na may grupo na nag-aalok umano na kaya nilang maipanalo ang isang kandidato sa eleksyon. Ayon sa Commission on Elections, batay sa natanggap nilang report, ipinamamalita ng mga ito na may kakilala sila sa COMELEC. Narito ang report ni Dante Amento. Nangangalap na ng mga ebidensya ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa grupo na gumagawa ng modus para kumita kaugnay sa nalalapit na halalan. Batay sa ulat na ipinarating ng Commission on Elections o COMELEC sa NBI, inalok ng grupo ang ilang tumatakbo sa eleksyon na kaya nilang ipanalo ang mga kandidato. May kakilala umano ang mga ito sa COMELEC. Kaya si Hodang close sila sa COMELEC chairman, kaya si Hodang close sila sa Miru system, kaya si Hodang contact nila yung ITD, Information Technology ng COMELEC, o kung hindi man, ang isang effort na nakikita na sinasabi, hindi na raw machine, yun daw papel. Kaya daw nilang mag-embed sa papel ng mga tinatawag na invincible markings. Kaugnay nito ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kapag may sapat na silang ebidensya ay ihahain nila ang kaso laban sa mga may pakana rito. At kami rin meron kaming ilang minomonitor. So pagka kumpleto na ang aming mga ebidensya at na yung sigurado na kami sa aming kaso, ay aasikasuhin agad namin yan. Binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na huwag tangkilikin ang ganitong modus. 2 tumatakbong national aspirant at 4 na party list na anya ang nilapitan ng grupo. Ayon kay Garcia, hindi pwedeng imanipula ang halalan lalo na at automated ang eleksyon at binabasa ng makina ay kung ano lang mismo ang isinusubo rito. Matagal na anyang panahon at walang nakapagpatunay na nadaya sa pamamagitan ng automated elections. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang posibilidad na may kinalaman sa nalalapit na eleksyon ang pamamaril sa sasakyan ng election officers sa Sulu. May impormasyon na rin ang Commission on Elections kung sino ang nasa likod ng bigong pananambang sa election supervisor. Para sa detalye, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, sino yung pinaghihinalaan ng COMELEC na nasa likod nitong bigong pananambang sa election officer sa Sulu? Magandang umaga-aga, sinabi nga ni Chairman George Erwin Garcia na may tinitingnan o lead na ang mga otoridad dito sa o nasa likod nitong pananambang sa kanilang Provincial Election Supervisor ng Sulu kung saan nangyari yung ambush dyan sa Zamboanga City noong nakaraang Sabado. Ang biktima nga dito aga o target supposed to be daw ay itong kanilang PES na si Attorney Vidspar Julie. Posiblihan niyang politiko aga yung may pakana o nasa likod dito. Maaring may hinihingi
na hindi napagbigyan ng COMELEC tulad ng paglilipat ng presinto. Bagamat hindi naman nasaktan si Attorney Julie at sa halip yung kanyang kapatid ang napatay sa ambush, ang paniwala ng komisyon ang kanilang talagang opisyal ang target sa pananambang. Ipinauubayan na ng COMELEC sa Philippine National Police o PNP ang paglalabas ng karagdagang impormasyon sa ginagawang investigasyon. Dagdag pa ni Garcia, kinukonsidera na nilang election-related violence ang nasabing insidente bagamat hindi pa naman election period. 2 tauhan na nila ang napatay bago ang 2025 elections. Babala ng COMELEC lalo na sa papasok na ang election period sa susunod na buwan o yung kanilang kapangyarihan na i-deputized ang PNP, gayon din ang Armed Forces of the Philippines na hindi nila hahayaang mamayagpag ang mga politiko na gumagawa ng karahasan o pagbabanta sa panahon ng halalan. Kaugnay nga dito sa insidente ngayon ay natanong din kanina ang COMELEC official kung ilalagay ba nila sa election hotspot ang probinsya ng Sulu. Ayon pa kay Chairman Garcia, wala pa naman o hindi sapat na dahilan yung naging insidente dahil unang-una, hindi naman sa Sulu nangyari yung pananambang kundi diyan sa Zamboanga City bagamat yung biktima nga supposed to be o target ay yung kanilang provincial election supervisor. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin daw ng Philippine National Police yung mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa na maaaring isailalim sa election hotspot kaugnay ng 2025 elections. Yan na ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinawag ng Philippine National Police o PNP na absolutely fake news ang balitang kumakalat online na nagsasabing kinansela ang Service Recognition Incentive o SRI para sa kanilang mga tauhan. Ayon sa PNP, ang SRI para sa fiscal year 2024 ay patuloy na ipinoproseso at tinitiyak na matatanggap ito ng lahat ng kwalipikadong miyembro ng PNP. Pinayuhan ng PNP ang publiko at kanilang mga tauhan na huwag mag-share ng peking impormasyon at mag-ingat sa mga hindi beripikadong balita. Bumagsak ng 12 puntos ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula 61% noong Setyembre patungong 49%. Nakapagtala naman ng 31% trust rating si House Speaker Martin Romualdez, mas mababa ng 10 puntos kumpara sa nakaraang survey. Ang survey ay isinagawa ng Pulse Asia mula November 26 hanggang December 3 kasabay ng impeachment complaints laban kay BP Duterte. Samantala, bahagyang bumaba rin ng 3 puntos ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang 5 puntos naman ang ibinaba ng kay Senate President Francis Cheese Escudero. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa sirkulasyon ang papel na pera na may mga litrato ng mga bayani kahit inilunsad na ang polymer banknotes na tampok ang mga natatanging hayop at halaman sa Pilipinas. Ang pahayag ay matapos ang pagbatikos ng grupong August 21 Movement o ATOM sa pag-aalis sa mukha ng mga bayani sa bagong pera na nila'y tila paglimot sa sakripisyo ng mga ito para sa bansa. Ayon naman sa BSP, parehong magpapakita ng yaman ng kasaysayan at kultura ng bansa ang papel at polymer banknotes. Dagdag pa nito, patuloy nilang susuportahan ang lokal na industriya ng abaka na pangunahing materyal sa paggawa ng papel na salapi. Patuloy ang pag-aaral ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 proposed budget. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang aaksyonan ng Pangulo ang panukalang budget bago matapos ang taon. Para sa kabuuan ng balita, may report si Nel Maribohok live. Nel, may posibilidad ba na magkaroon ng reenacted budget? Aga walang natatalakay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol dito sa reenacted budget. Ito ay sakaling ang bigong malagdaan itong 2025 proposed budget.
Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, sa nakaraang 2 pulong ng Pangulo kasama ang ilang miyembro ng gabinete, hindi napag-usapan yung tungkol nga dito sa reenacted budget. Ngayong araw, patuloy ang pagrepaso ng Pangulo sa panukalang budget para sa susunod na taon. Kasama ng Pangulo, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, at Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Sinabi na ni PBBM na masusi niyang bubusisiin ng budget, partikular na ang nakalaang pondo para sa DPWH. Wala pang eksaktong petsa kung kailan lalagdaan ang 2025 General Appropriations Bill. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naglabas ang Social Security System o SSS ng higit 1.15 billion pesos na calamity loan assistance para sa halos 70,000 miyembro na naapektuhan ng mga bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at Pipito. Ayon kay SSS Acting Head Carlo Villacorta, ang calamity loan ay para sa mga miyembrong naninirahan sa mga lugar na idiniklarang nasa ilalim ng state of calamity at ang aplikasyon ay hanggang December 21 lamang. Inaasahan ng SSS na makatutulong ang mga loan na ito sa mabilis na pagbangon ng mga miyembro bago magtapos ang taon. Kahapon pa naghihintay ng mga bus ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para lang makauwi sa kanilang probinsya ngayong holiday season. Ang mga biyahe patungong Bicol nananatiling fully booked hanggang sa December 31 o bago ang pagpapalit ng taon. Mula sa PITX, alamin natin na detalye kay JP Nunez live. JP, paano ang diskarte ng mga pasaherong hindi agad makabili ng tiket at magkakaroon pa ba ng dagdag biyahe para ma-accommodate itong mga pasaherong ito? Ela, yung mga pasahero nga na pauwi ng Bicol, meron sa kanila na kagabi pa naghihintay dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ang ginagawa nila, yung iba nagpalipas dito ng gabi para pagpila nila ngayon, makabili sila ng ticket. Yung iba naman, merong umuwi, tapos ngayon sila bumalik para pumila ulit at makakuha ng ticket kahit na chance passenger lang. May harang na kordon at may abisong fully booked mula December 23 hanggang December 31. Ganyan ang nakalagay sa ticketing booth sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa bilihan ng ticket pauwing Bicol. Sa dami ng mga pasahero na uuwi sa probinsya para sa bakasyon, hindi agad nakakabili ng ticket ang mga walk-in passengers. Kailangan nilang maghintay kung merong mababakanting upuan sa mga bibiyahing bus o kaya naman ay yung pagdating ng mga non-air conditioned bus na ipapadala ng mga bus company. Ang ilan sa mga pasahero kagabi pa naghihintay dito sa terminal at dito na rin nagpalipas ng gabi. Pinagtyagaan na nilang pumila ng mahaba at matagal para lang makauwi sa probinsya at makapagbakasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, umaabot na sa higit 200,000 ang bilang ng mga pasaherong nagdadatingan sa PITX. Mas nahigitan na yung record na pinakamataas noong nakaraang taon. Mula sa higit 204,000, umaabot na sa halos 230,000 ang pinakamataas na dagsa ng pasahero na naitala kahapon, December 22. Ela, hanggang bukas inaasahan yung talagang dagsa ng mga pasahero na uuwi sa probinsya dito sa PITX. Kaya ang abiso ng pamunuan ng terminal na kung maaari ay magkaroon sila ng early booking para pagdating nila dito, hindi na sila pipila dun sa mga ticketing booth para bumili ng ticket, kukunin na lang nila yung kanilang mga boarding pass at maghihintay na lang nung pagdating ng bus na kanilang masasakyan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa PITX. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Naghain ng isang panukalang batas sa Kamara na layong magkaroon ng magagamit na breath analyzers ang toll operators at local traffic enforcers sa bansa.
Layo nitong mapaigting ang pagpapatupad ng road protocols at maiwasan ang aksidente, lalo na tuwing holiday season. Para sa detalye, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung detalye sa panukalang batas na ito? Aga, inihain ng Akbayan Party List ang House Bill number 11220 o ang Anti-Impaired Driving Act of 2024. Layo nitong maamyendahan ang Anti-Drug o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 at mapaigting ang pagpapatupad ng road protocols. Ito ay upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada dahil sa intoxication o pag-inom ng alak o paggamit ng illegal na droga lalo na tuwing holiday season. Sa ilalim ng panukala, nakapaloob ang acquisition o pagbili ng Land Transportation Office at Philippine National Police ng akmang bilang ng breath analyzers para may magamit ang law enforcement officers at local traffic enforcement officers. Kabilang din sa isinusulong na gumamit ng breath analyzers ang toll operators. Kung maisa sa batas ang panukala, magpapataw ito ng mas mabigat na parusa at multa sa mga mapatutunayang nagmaneho ng lasing o gumamit ng illegal na droga. Aabot ang multa ng 50,000 hanggang 1 million pesos samantalang 1 hanggang 20 taong pagkakakulong ang parusa. Bukod pa ito sa suspensyon at pagpapawalang bisa ng driver's license dahil sa paglabag sa panuntunan. Sa datos ng World Health Organization, mahigit sa 1.3 million na mga tao ang nasasawi sa road traffic crashes sa buong mundo taon-taon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Good news sa mga motorista, hindi maniningil ng toll ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC sa bisperas ng December 25 at sa December 31. Ayon sa MPTC, libreng makadadaan ang mga motorista mula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25 sa North Luzon Expressway o NLEX, Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX, NLEX Connector, Cavite Toll Expressway o Cavitex, at Cavite Laguna Expressway o CALAX. Libre rin ang toll sa mga nasabing kalsada alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1. Ayon sa MPTC, ang nasabing inisyatibo ay upang matiyak na ligtas at komportable ang pagbiyahe ng mga motorista sa mga expressways ngayong panahon ng bakasyon. Nilinaw naman ng MPTC na babalik sa standard rates ang toll sa mga oras na hindi sakop ng nasabing toll-free schedule. Inaasahan muli ngayong araw ang pagdagsa ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Maaga pa lang kanina ay bahagya ng humaba ang pila ng mga nais magpakabit at mag-load ng kanilang Radio Frequency Identification o RFID. Mula sa Balintawak Toll Plaza, kumuha tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, kamusta yung sitwasyon dyan sa NLEX at gaano katagal ba yung aabutin pagpapakabit at magpapaload ng RFID? Yes, magandang tanghali, Aga. Sa ngayon nga ay sa mga magpapakabit ng RFID ay tuloy-tuloy pa rin nga yung mga nagpapakabit at nasa 500 pesos lang yung halaga ng pagpapakabit ng RFID, yung pinaka-minimum. Pero sa mga nais magpakabit ay maaari lamang silang magtungo sa mga customer service area, particular dito sa Balintawak Toll Plaza. Posibleng maranasan pa rin ang mabigat na trapiko sa NLEX mamayang hapon at hanggang hating gabi. Ayon kay NLEX Senior Traffic Manager Robin Ignacio, maghapon ng Biyernes at Sabado nang maramdaman ng bulto ng mga sakyan sa papuntang Central Luzon at biyaheng Panorte. Sa pagtaya ng NLEX Management, tataas ng hanggang 10% ang bilang ng mga motorista. Mula sa dating 334,000 ay posibleng umabot ito ng hanggang 360,000. Yun po yung tinataya po natin na nakauwi po yung karamihan. Friday afternoon hanggang evening at saka nung buong maghapon po nung Saturday. Pero today po, dahil meron pa po pasok ang mga opisina, kami naman po sa NLEX ay nakahanda pa rin po kung may maaaring pagdagsa pa rin po after office hours hanggang mamayang gabi or hanggang bukas po early morning.
Samantala, sa parking area naman ng NLEX sa Balintawak mula nitong December 20 hanggang kahapon, hindi bababa sa 200 ang nakapagpakabit na ng RFID at nakapagpa-load. Si Joe Oredo mula Bicol ay bumiyahe pa ng 20 oras patungong Bulacan para magbakasyon. Anya ayaw niyang matraffic sa cash lane kaya nagawa niyang magpakabit ng RFID at magpa-load. Sa 20 hours na, papunta rito. Kasi laki ng traffic doon sa sa Andaya Highway. First time ko sir magpagkabit kasi para iwas na rin traffic pagbalik kasi mahaba yung pila doon sa doon sa Bukawi pagpabalik. Kaya po yun. Pakabit na po kami para pass through agad. Okay. Bira lang sir kasi dumaan dito sa Luzon. Babakasyon lang. Si Ton Hoso naman na biyahe naman sana na papuntang Baguio kasama ang kanyang pamilya, nagawa namang magpa-load. Anya, pakiusap niya na sana ay sa susunod na taon ay isang RFID card na lang ang gamitin. Mas maging ito ay gamitin sa Skyway at dito sa parting North Luzon Expressway upang iwas abala ang mga motorista. 1-2 yata yung niload namin para wala nang problema pag papunta tsaka pabalik. Mas maganda sana kung iisang RFID na lang para isang card na lang, isang app na lang, isang sticker na lang. Okay. Kaysa sa magkahiwalay pa, magkaiba pa yung pagpapaload. So, mas maganda kung isa na lang. Sa hassle, iwas na sa pag-iisipan mo pa, dalawa pa yung gagamitin mong app tsaka card. Samantala, para makontrol ang heavy traffic, nag-deploy ang NLEX management ng 1,500 NLEX personnel dito sa lugar ng kahabaan ng NLEX at ito ay matatagpuan sa north and southbound area. Kabilang na nga sa mga dineploy ang mga patrol personnel at mga patrol officers, mga marshal, security at incident response team at mga teller. Bukod pa ang 24/7 na traffic monitoring system na kung saan nga ay mamomonitor sa pamamagitan ng Traffic Control Center. Ayon sa NLEX, nasa 10% nga ang increase na inaasang volume ng mga sasakyan. Mula December 20 hanggang December 24 ng hapon at December 27 hanggang 29 at January 3 to January 6 ang inaasahang bulto ng mga sasakyan. May pre-towing naman ang NLEX para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. to December 24. Ito ay December 24 and 25 at kasunod naman ng pre-towing sa Class 1 ay December 30 hanggang December 31 at January 3 hanggang January 6 ng 6 p.m. Walang road repair at road works hanggang December 19 to January 6, 2025. Samantala sa mga maaaring makaalam ng customer service ng dito sa lugar ng NLEX ay maaaring tumawag sa NLEX hotline na 135,000. Aga kung mapapansin mo dito sa aking likuran, dito sa parking area, ito yung mismong lugar kung saan pwede ditong magpakabit ng RFID sticker at pwede rin silang kumbaga magpa-replace ng RFID. At bukod dyan, dito sa aking tagiliran, ito yung mga sasakyan na kung saan ay meron ditong easy trip area para naman sila ay maaari magpa-load ng minimum to 500 pesos. At sa ngayon, kung mapapansin natin, ay build up ang pila ng mga sasakyan, hindi bababa sa 30 sasakyan ang nakapila sa 3 cash lane at sa RFID lane naman ay maluwag dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza. At yan mo latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Paulit-ulit ang paalala ng Philippine National Police sa publiko na huwag tangkilikin o bilhin ang mga ipinagbabawal na paputok. Sa Divisoria na kilalang bagsakan ng maraming paninda, mahigpit na binabantayan ang paglaganap ng mga peke at hindi rehistradong paputok. Para sa detalye, kumuha tayo ng update kay Ivan Alvarez live. Ivan, may mga nahuhuli na bang ang mga pulis na nagbebenta ng mga illegal at ipinagbabawal na paputok dyan sa Divisoria? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ngayong araw, ayon sa Manila Police District 1 Luna Police Community Prison, ay wala pa silang nahuhuli na nagtitinda ng illegal na paputok dito sa Divisoria Market.
Sa kabila ng holiday rush, madalang pa ang mga bumibili ng mga puputok dito sa Divisoria Market. Ngunit ayon sa mga nakausap nating mga tindero dito, inaasahan nila na sa mga susunod na araw ay tsaka pa lamang dadagsa ang kanilang mga parokyano. Ayon sa mga nagtitinda, ilang araw bago magpalit ng taon, tsaka pa lamang dadami ang bibili ng paputok. Hindi naman tumaas ang presyo ng mga paputok, lalo na ang mga local brand. Nagkakahalaga ng 50 pesos per pack ang paputok na Liberty, ang Lucis naman 100 pesos kada 3 piraso. Ganon rin ang presyo ng Mabuhay na 100 pesos kada 3 piraso. 100 pesos naman per pack ang Roman Candle. Habang naglalaro naman ang presyo ng fountain sa 300 hanggang 500 pesos, depende sa klase at laki. 1,200 pesos naman ang fireworks. Ayon naman sa nakapanayam nating mamimili kanina, target lamang niyang bilhin ang mga paputok na mga pailaw na pupwede sa mga bata gaya ng Lucis. Samantala, una nang nilabas ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng mga pinagbabawal na firecrackers. Ilan dito ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bosa at iba pang malalakas na paputok. Ella, ayon sa mga pulis na nandito ngayon sa Divisoria Market, kung sakali man na mayroon silang mahuhuli na mga nagtitinda ng illegal na paputok, ay kanilang kukumpiskahin itong kanilang mga paninda, i-consolidate for report at saka naman i-dispose. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nanindigan ang Philippine Army na wala silang gagawing ceasefire sa pagitan ng mga makakaliwang grupo ngayong holiday season. At para sa ibang detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ba yung rason ng Philippine Army bakit hindi sila magdedeklara ng ceasefire? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa Philippine Army, maaari nilang magkaroon ng gulo kung magdedeklara ng ceasefire sa pagitan ng makakaliwang grupo. Mas prioridad ng militar ang stability at kapayapaan, kaya kinakailangan na walang tigil putukan sa pagpapatupad ng batas. Ayon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, wala na anilang oras ang gobyerno upang pag-aksayan pa ng oras ang mga lawless element. Samantala, ibinida naman ng Philippine Army ang mga accomplishment nila ngayong taon. Sa inilabas na survey mula sa Okta Research, umakyat sa plus 75% ang net trust rating, plus 76% ang satisfaction rating, at 82% ang willing to fight alongside with the Philippine Army. Aga ibinida rin ang pagpapanatili ng disiplina sa mga Army personnel ngayong taon. Samantala, tiniyak din ng hukbong katihan ng Pilipinas na nakahanda ang kanilang tauhan upang tumulong sa pagpapatupad ng seguridad para sa 2025 midterm election at maging sa darating na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM election. At yan muna ang ating update mula rito sa Port Bonifacio, Taguig City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nahihirapan ngayon sa kanilang sitwasyon ang maraming pasaherong pauwi ng Masbate, bunsod na matagal na pagkakatenga ng mga sasakyan matapos maipit sa mahabang traffic sa Camarines Sur. Nagsimula na rin dumami ang bilang ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa isla ng Masbate patungong mainland sa Bicol ngayong long holiday. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, kumusta ang kondisyon ng mga pasahero patawid dyan sa Masbate? May hakbang na bang ginagawa ang lokal na pamahalaan para ma-address ang problemang ito? Yes, Ella, nagtitiis ng gutom at mabilis ang paggamit ng comfort room, maging ang sakit ng pangangatawan ang karamihang naranasan ng mga pasaherong naipit sa mating delayed na biyahe patawid dito sa isla ng Masbate. Ang dahilan ay itong mabigat na daloy ng trapiko sa pagbagtas doon sa mga pangunahing kalsada doon sa lalawigan ng Camarines Sur. Ilan lamang yan sa mga naranasan ng ating mga kababayan
pauwi sa probinsya, lalo na dito sa isla ng Masbate. Ang 26 anyos na bank teller na si Nerilyn Contalo halos mahigit 24 oras na nagbiyahe mula sa Maynila patungo sa Pilar Port sa Sorsogon. Nagsimula po kami ng alas 8, Saturday po ng gabi, alas 8:30. And then dumating po kami sa Pilar is kahapon po, 8:30. And then nag-alis po kami ng Pilar papunta dito is 12:45. Gabi po, halos 24 hours po kami mahigit. Ella, dumating sa Masbate City kaninang alas 5 ng umaga ang Ro-Ro vessel na sinasakyan niya mula sa Pilar Port sa Sorsogon. Ayon sa kanya, ngayon lamang niya ito naranasan mula nang nagbibiyahe pa uwi ng Masbate. Traffic po sa Kamsur kasi yung naguho po na kalsado po doon. Mahirap po Mahirap po siya lalo na po sa amin na nakaranas ng ganito, mahirap po siya dahil sakit sa likod, sa puwit po, sa kakaupo. And then, naranasan din po namin na hindi na kumain ng umaga kasi hinahabol po namin yung oras para malampasan po yung traffic. Sa mga ayaw naman maranasan ang mahaba at matagal na traffic, may alternatibong biyahe patungong isla ng Masbate. Ito ay biyaheng mula Lucena City Port patungong Masbate City Port ng Star Horse Shipping Lines. Dangan lamang mas mahaba ang biyahe sa dagat kumpara sa 4 na oras mula sa Sorsogon to Masbate. Samantala, Elan, dagsa na rin ang mga paserong umaalis sa pantalan sa Masbate City Port patungo sa mga lalawigan ng Albay at Sorsogon. Karamihan sa kanila sa mainland magbabakasyon ngayong long holiday. Dahil dito nagdagdag na ng schedule ng biyahe ang fast trap ng Montenegro Shipping Lines. Mula sa tatlong ngayon ay 4 na batch na sa loob ng isang araw. Nakapagtala naman ng Philippine Coast Guard ng nasa 11,390 na paserong dumating at 9,011 na umalis sa mga pantalan sa Masbate. Nang magsimula ang offline biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR nitong December 20. Naging mahigpit na ang pagbabantay ng mga kawani ng PCG Masbate sa mga pangunahing pantalan. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mahigit sa 5,200 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa Iloilo at Guimaras ang napalaya mula sa utang kasunod ng pamamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COCROM nitong Sabado, December 21. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Under Secretary Jesry Palmares ang pamamahagi ng mahigit 7,000 COCROM sa ilalim o sa Iloilo Sports Complex. Sakop nito ang kabuang 5,465 na ektaryang lupa na nagkakahalaga ng 314.6 million pesos. Dagdag pa ni Palmares, nagkaloob din ng 479 na titulo para sa 473.9 na ektaryang lupa sa 351 ARBs sa ilalim ng New Lands Project. Nasa mahigit 1,000 electronic titles din electronic titles din para sa 879.9 na ektarya ang naipamahagi sa 710 ARBs sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands to Individual Titling Project. Patuloy na nakapagtatala ng aktibidad ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, 15 volcanic earthquake sa paligid ng bulkan ang naitala sa loob ng 24 na oras. Bukod pa rito ang inilabas nitong mahigit 7,000 tonelada ng sulfur dioxide nitong Linggo, December 22. Kasalukuyan pa rin nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagsabog nito noong December 9. Ipinahayag ni President-elect Donald Trump na bukas siyang panatilihin ang TikTok sa Estados Unidos. Sa isang pagtitipon sa Phoenix, Arizona, binanggit ni Trump na nakatulong ng malaki ang platform sa kanyang kampanya.
umani ng bilyong-bilyong views. Ipinasa ng Senado noong Abril ang batas na nag-uutos sa ByteDance, ang Chinese parent company ng TikTok, na ibenta ang app dahil sa pangamba sa seguridad. Gayunpaman, naghain ng apela ang ByteDance at nakatakdang dinggin ng Korte Suprema ang kaso. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring maipatupad ang pagbabawal sa TikTok sa January 19 kung walang pagbenta o desisyong pabor sa ByteDance. Ipinahayag naman ni Trump na handa siyang suriin ang sitwasyon at posibleng payagan ang pansamantalang operasyon ng app. Umbinit ang issue ng immigration sa Germany kung saan nanawagan ng mga politiko ng mas mahigpit na seguridad at kontrol sa migration. Ito ay matapos ang pananagasang naganap sa isang pamilihan sa Magdeburg, Germany nitong weekend. 5 tao ang nasawi sa trahedya, kabilang ang isang 9 na taong gulang na batang lalaki. Nagtipon-tipon naman ang mga residente sa pinangyarihan ng insidente upang gunitain ang mga nasawi. Kinilala naman ang suspect na si Taleb Al-Abdul Mohsen, 50 taong gulang, isang dating doktor at kilalang kritiko ng Islam at immigration. Ayon sa ulat, naglabas siya ng pagbabanta at pagbatikos laban sa gobyerno bago mangyari ang insidente. Kinilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, National Resource and Logistic Management Bureau, ang Members Church of God International at iba pang civil groups sa mga isinagawa nitong volunteering efforts ngayong taon. Kaugnay nito, lumagda ang mga grupo sa isang pledge of commitment upang mas mapatibay ang ugnayan sa kagawaran. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mas maraming matutulungan sa pamamagitan ng pag-volunteer. Iyan ang isa sa mga pananaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng National Resource and Logistics Management Bureau o NRLMB, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Kaya naman mahalaga ang malawakang relief packaging efforts ng food and non-food items sa resource at operation centers nito. Sa isinagawang 5th Volunteers and Partners Recognition Day, kinilala ang mga civilian, uniformed personnels, partners at civil groups para sa mga naitulong nito ngayong taon. To those who need it most. And in these moments, volunteers become the heart of recovery, demonstrating the power of collective action in rebuilding lives and restoring communities. Isa na rito ang Members Church of God International o MCGI na matagal nang katuwang ng kagawaran pagdating sa pagpapaabot ng tulong sa mga nangangailangan. Naniniwala po kami sa MCGI na ang utos na gumawa ng mabuti sa lahat ay isang bagay na obligasyon ng isang taong unay natatakot sa Diyos, naniniwala sa kabutihan ng Diyos na dapat ito'y makarating sa lahat ng ating kapwa-tao. Ayon sa kagawaran, malaki ang naitutulong ng mga volunteers pagdating sa augmentation ng family food packs na pinapadala sa mga naapektuhan ng sakuna at kalamidad. Kaya naman hangad ng DSWD na mas mapalakas pa ang volunteerism na pumapasok sa kanilang ahensya. Volunteer work is very important, and to encourage also other volunteer group, other organizations to be part of the volunteer group of the DSWD. At upang mas mapaigting pa ang ugnayan ng ahensya at partners nito, napagkasunduan ang isang pledge of commitment. Sa nilagdaang Pledge of Commitment sa pagitan ng DSWD National Resource and Logistics Management Bureau at Members Church of God International, layunin nito na mas paigtingin ang collaboration, support at improvement pagdating sa disaster preparedness at response. Ayon kay MCGI Representative Brother Nolly Sabalya,
bahagi ng advokasya at paniniwala ng MCGI na makipagtulungan pagdating sa pag-abot sa kapwa. This collaboration will lead us towards encouraging, motivating yung iba pang mga sectors, not only on the government but the private and public, na makita nila na hindi masama ang gumawa ng pagtulong. At yan yung ating kampanya na sa lahat ng paraan at pagkakataon, makita nila na ang MCGI ay katulong sa lahat ng paggawa ng mabuti. Mula noon hanggang ngayon ay magkatuwang na ang MCGI at DSWD pagdating sa charity works. Taong 2017 nang pasimulan ang regular na pagpapadala ng MCGI ng volunteers sa National Resource Operations Center o NROC sa Pasay City upang tumulong sa paghahanda ng mga relief pack na dinadala sa iba't ibang lugar. Isa ito sa mga kinikilala ng ahensya na naging daan kaya mas mabilis na naipahahatid ang tulong sa mga nangangailangan. Very selfless act kasi ito, and I hope they continue doing this because these are helping our Filipino communities po, lalo na during the times of disasters, ma'am. Inaasahan naman na sa mga susunod na taon ay magpapatuloy pa ang ugnayan ng DSWD at MCGI, pati na rin ang iba pa nitong partners pagdating sa walang sawang pakikiisa sa volunteerismo, may dumating mang sakuna o wala. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 9 na nagsasabi, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang mangduduwahagi ay karumal-dumal sa mga tao. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.